Oo. Buhatin natin. So, Home Depot uli kami. Maghanap ng kahoy. Walastek. So, saan yung sasakyan natin? Yun. Hindi kami makakita ng tamang kapal. Kaya, sinuggest ko sa sa may-ari na palitan yung hull landing. Dapat dalawang dalawang steps lang yung papalitan, pero sabi ko palitan na lang yung 4 o 5. Iba yung kapal niya, Rain. 1 yung 1/4 yan. Diba? Hindi, sukatin mo ng buo, Rain. Ilang yan? Ilang piraso? 5 nga, no? 1, 2, 3, 4, 5. 4 lang. 1, 2, 3, 4, 5. Sukatin mo lahat kung ilan. Paano sa atin naman? Pag ganun. 40. 40. Kung binili natin yung tag 10, may lapad yan na 10 eh. 4 lang, di ba? Naiwanan pa namin yung hagdan. So, pwede yung manipis. Cash pala rito. Thank you. Ano sa'yo, Rain? Ikaw na, hati lang. Hindi pwedeng hati. Konti lang yun eh. Ha? Pili ka lang isa kahit isang ulam. My friend, can I have the, what do you call this? 2 meat? 2 meat combo? Yeah, what do you want? Yeah. Char siu and Medyo ka na lang pa. this one and char siu. Yeah. How many order? Just one. 1, okay. 2 combo. Sorry. Okay, 2 combo. Yeah. So, I want only lechon or 2 meat? 2 meat o lechon lang? 2 meat. The same. Same, okay? Yeah. Oh, my friend. How are you? Fine, thank you. You like this? Yeah, I like this. Yeah. So you buy your food here, huh? I like, yeah, sometimes I buy chicken. Uh-huh. Marami ba? Ha? Marami. Yung pagkain? Okay naman. Busin mo lang yung ulam niya. Gusto ko lang kasi dyan may gulay tsaka okay naman yung sauce nila. May gulay yung ano nila. Yung bok choy na in-steam lang. I-drop kita pagkatapos punta ko yung tax ko. Bayaran ko na. Malaman na kung magkano yung babayaran ko sa yung utang ko ngayon, owing pagdating sa tax. Tapos bili na rin akong tubig mamaya. Hindi na ako uuwi para mabilis ako. Ito pala yung order natin. Alright. Magpa-practice na ako kumain sa sasakyan kasi sa mga darating na araw ganito yung mangyayari sa akin. Sa sasakyan ako titira. Medyo may kamahalan yung nila, pagkain, pero marami, no. Sarap. Lalo na pag gutom na gutom ka, lahat masarap eh, no? Ako po. Giant tiger. So, hopefully wag masyadong malaki ang bayaran natin sa tax. 1,000, 2,000, 3,000, aray ko po, inang. Huwag naman sana. Let's see. Ito na ang babayaran ko. Kahit pa paano okay naman kasi hindi naman malaki yung income ko, kaya tama lang yung babayaran. Pambira, oh. Galing ako sa KFC, okay?
Dito ako nakapark sa ano niya eh. Malayo sa harap eh. Okay? Nasanay ako, doon ako nagpa-park. So paglabas ko, tumapat ako sa kotse na yan. Tapos, di ganito no. Bubuksan ko yung pinto. Sabi ko, ba't ang daming gasgas ng kotse? Yung madaming gasgas dito, sabi ko, matagal na ba to? Tapos pag ganun ko, biglang yung tao, may tao pala sa loob. Sabi niya, excuse me? Tapos doon ko lang na-realize, oh shoot, hindi ko pala kotse to. Dito pala ako nakapark. Imagine, di ba? Kala ko sa loob natin nilagay. Ay, nag-aalangan talaga ako, parang makapal to. Nag-aalangan ako, parang makapal eh. Okay lang kaya yan, no? Palagay mo. Pinaka-worst siguro, igagalawin natin yung bakal. Gagalawin talaga eh. Tatanggalin naman yung dalawang gilid nun eh. So, di ko alam kung nabanggit ko kahapon. Nakapag-decide kami. Tumawag ako sa may-ari ng building. Pakapal na yung ipapalit namin. Siyempre, may ano yon, kumbaga mayroong, anong tawag dito? May discrepancy kami ngayon pagdating sa bakal. Pwedeng sampahan natin yung bakal para medyo yumuko, no? So, nakabili na kami. At ang kailangan na lang gawin. Nag-decide kami na, ayan pala, oh. So, nakabili na kami. Ang binili namin, yung ano pa rin, yung manipis. Ito parang kasukat niya to eh. Malalaman. But anyway, pag hindi, papalitan namin lahat yun. Oh gosh. This is it. Medyo malamig ngayon. Palabang kami sa labas. 3574. Now turn left onto Avenue du Parc. Testing. O nga pala, kailangan natin ng martilyo. Sige. Palitin talaga lahat, no? Kailangan ko ng ano, no? Putulin yung mga kahoy ron. No? Dito ka muna. Tingnan mo yung mga ano, mga dadaan. Putulin ko na yung mga kahoy na kailangan ko kasi ano eh, baka may mga dadaan ba. Kaya pala hindi namin mahanap yung ano, tamang kahoy kasi tang and groove yung ginamit nila. Bulok na rin to eh.
Bulok na yung kahoy dyan. Teka, patuloy natin. Baka na yung ano. Baka rin. Kit lang. Hindi, may screw. May screw? Dito. Okay. Ah? Hindi. Hindi, sige, lagyan natin ito rito. Kailangan pa sagad. Pag sinagad natin, mabubulok na rin to. Kaya gusto ko may ano, may pagitan. Sige. So ito pala yung spacer ko. Okay. Ah. Okay. Tignan pa nga, yung gamit ko, tignan mo kahit kailan, ganito lang. Palagyan mo na yung mga yan. So yung basura namin ay kailangan naming dalhin. Kaya kailangan kong putulin tong malalapad na kahoy. Rain, mag-gloves ka, baka maano sa kamay yan. Chemical yan, Rain. Huwag mo hawakan na ano, nung sa daliri mo, chemical eh. Cut and seal preservative. So that's it. Yung ginawa namin, ayun na pala yung tenant to, lumipat na. Hindi mabuksan kanina. Tapos mo na yung brush, Rain. Ang tagal namin nga di ba? Kumbaga tagal namin nag-brainstorming. Alam mo gagamitin natin kahoy. Pagdating sa huli, kung anong gagamitin, parang as long as na matibay. Kumbaga, it's really up to sa gagawa. Tsaka siguro kung ano yung gusto ng may-ari. Pero pag sinabi ng may-ari na bahala ka na, then it's up for you to decide. So we're done here and
Wala. Oras na. Alauna. Imagine kung ikaw mag-isa gagawa nun. Tagal nun. You think magagawa mo? Matagal siguro. Hindi. Dalawa eh. Pag iniskruhan mo yung kahoy, ang hirap di ba? Hindi, kung mayroon tayong tamang size ng ano. Siguro medyo mapapabilis. No, I mean, kahit may ano ka, kahit may tamang kahoy ka, ikaw mag-isa gagawa. Matagal. Oo. Magagawa ng ilang oras lang. Ano, hindi siya makaano? Okay. Hindi, ikot siya, di ba? Lalabas siya. Oo, Okay. lalabas siya. Hindi lang siya umano, no? Tapos kanina. Pakita mo yung ano, yung style na Old Quebec. Di ba? Sabagay, mga old na talaga to eh. Mga ano rito eh. Ayan, itong isa, tingnan mo. Tingnan mo yung kahoy niya, no? Di ba? Yung balcony. Mga sinaunang ano pa eh, no? Sinaunang panahon. Ito, yung mga ito, di-demolish na ata ito. Mga gawin ng condo yun. Ito. Ito, liit na ito eh, no? Hmm. Sabagay, pag ginawang building yan, di marami pang papakinabangan dyan. Halata naman sa bricks eh, pag luma na, pati yung bagong bricks eh. Lipatan na pala, lipatan. Ang dami naghahakot ng mga ano, mga estudyante yan eh, tapos na yung klase, no? Ayan, oh. Ang dami ng ano, ang dami nang nag-aalis na. Kasama yung mga magulang nila. Rogers. Baka makakuha ng cellphone na sobrang mura. Mga under $200 na cellphone. Sarap. Negative. Akala ko magkakaroon ako ng cellphone sa halagang $200, no? Cellphone na maganda. Sabi ko, ha? Hindi. Sabi ko parang, ano to kako? Itong nakalagay sa plan ko. Budol. Hindi totoo. Hindi raw totoo eh. Walang ganitong tubig na rin sa ano yan, sa Canadian Tire yan. Ito lang bibili natin dito, yung Eska. Kuha kang ano, 3. Wala na tayo eh, di ba? Ay, hindi, 2 lang, para sa Costco na lang bumili. Okay na yan, 2. Costco na lang tayo sa weekend. Punta ka ba? Bumili ka na. Wala stick. Andito pa yung mga passport. Speaking of passport, uy, saan ba galing to? Tinanggal ko yung sa akin. Sticker na to, I think galing to nung nasa ano kami. Nasa Paris kami. Tinatakan nila na ito. Nilagyan nila ng sticker na to. Ibig sabihin, na-check na to nung isang tao nila. Yung sa akin tinanggal ko. Itinerary. Oo nga, no? Wala rin kaming itinerary nung nag-Paris kami, no? Basta lang, bahala na yung tatanggap sa atin. I think mas alam nila yung lugar. So, sila na yung mag-guide sa atin. So, nung nag-Paris kami, wala kaming listahan ng itinerary ron, no? Parang sila, angkin na lang tsaka si ante, yung okay, dito tayo pupunta. Tapos yun, mga pinuntahan namin. Tapos yung Florence, parang punta kaya tayong Florence. Sige, punta tayo. So, parang ano yun, spontaneous. I mean, most of the travel na ginagawa ko, parang ganun din eh. Tapos yung itinerary, pag nakarating ako sa isang lugar, nakadepende sa nararamdaman ko.
Basta ang gusto ko sana, kung magta-travel ako, ma-enjoy ko yung lugar. Kumbaga, ma-absorb ko, maramdaman ko. Hindi yung napadaan lang ako. Kasi, parang punta ka sa isang tourist spot, pa-picture ka. Sa isa naman, pa-picture ka uli. Sa kabila naman, picture uli. So, inahabol mo yung oras, nagmamadali ka, parang hindi mo na-enjoy yung time mo na nandun ka sa tourist spot na yon. Ayun yung gusto ko sanang iwasan. Kaya as much as possible, ma-minimize ko yung dami ng pupuntahan sa isang araw. Parang 2 or 3, depende kung gaano magkakalayo. Pero as much as possible, gusto kong magbabad. Parang I need to feel it. 'Di ba? Nung bumalik ako rito sa Montreal, kailangan ko maramdaman si Montreal. Nung naramdaman ko, okay, part-time. Kasi ang daming bills eh. So, ganun no, nakadepende sa nararamdaman ko. Minsan tatanungin ko, okay, saan ako pwedeng magpunta sa araw na to? Tapos bibigyan ako ng listahan. Ngayon, okay, ayoko maglakad sa park. Ayokong makasalamuha yung mga usa. 'Di ba? Gusto ko magpunta sa mall, gusto ko kumain ng ramen. Yung ganoon. So, kasi yun yung nararamdaman ko. Ngayon, pag sawa na ako sa city, saan ako pupunta ngayon? Okay, gusto ko rito sa shrine na to, 'di ba? Gusto ko magpunta sa Osaka Castle. So, nakadepende araw-araw, nakadepende sa mood ko yung pupuntahan ko. And I think hindi ako dapat ma-bad mood. 'Di ba? Kahit mali yung gising mo, you have no choice kasi dapat may puntahan ka. Otherwise, sayang yung araw mo. No, I mean, parang spontaneous ba na matatawag yung style ko o talaga lang disorganized o walang organisasyon mga dre, no? Pero yung kasi yung gumagana sa akin eh. Kung tatanungin niyo ako, ano bang mas maganda, may itinerary o wala? I think, syempre, maganda sana kung may itinerary ka. At least organize yung lakad mo. Nang sa ganun, ma-project mo rin yung magiging expenses mo, lalo na kung yung pupuntahan mo is may mga entrance, tapos yung mga pamasahe papunta sa lugar ng pupuntahan mo. So, somehow, mas magiging effective siguro kung meron kang itinerary. Yun nga lang, syempre sa paggawa ng itinerary, wag mong masyadong yung compacted masyado. Isipin mo, 2 nights lang ako rito. So i-maximize ko na. Kailangan mapuntahan ko lahat 'to. Pag nagkaganon, kumbaga sabihin mo, parang hindi mo naramdaman yung lugar. Ngayon, pag pinapanood ko yung video ko, o kaya pag may napanood akong video, nakarating ako rito saan nga to? Yung ganon, kasi wala dumaan lang ako dun di ba? Nagpa-picture lang ako dun So, siguro yun kung mag-itinerary kayo, wag masyadong full pack. Lagyan nyo ng time para makahinga kayo, di ba? Para maramdaman nyo yung lugar na pupuntahan nyo. Kasi sayang sayang yung biyahe. Isipin nyo, hindi nyo alam kung kailan uli kayo makakarating, kaya gusto nyo may picture kayo sa lahat, 'di ba? Parang picture na lang yung mahalaga sa inyo. At least may memory kayo na nandun kayo sa lugar. Pero yung damdamin nyo, 'di ba? Detach doon sa picture nyo. Tsaka naisip ko rin na parang gusto ko sanang mag-focus muna kung ano yung gagawin ko sa araw na to. Kasi wala akong plano para bukas. Bukas ko na isipin yun. Kasi ayokong isipin yung para bukas samantalang hindi pa ako tapos sa araw na to. Parang ganun, no? Anyway, sana nagigets nyo mga dre, no? Mas maganda kung may may itinerary kayo. Baka sakali makatipid kayo. What's the rush? Who's calling? Who's calling? I won't ask for. Siguro, kung may isang bagay lang ako na mai-share sa inyo, na napatunayan ko,
na dapat yun yung gagawin is i-enjoy nyo yung biyahe nyo. Long drive, eroplano man yan, i-enjoy nyo yung proseso ng biyahe papunta ron sa destination na gusto nyong marating. Kasi hindi sa lahat ng oras is mapapawaw ka sa makikita mo. Mapapawaw ka dun sa sinadya mong makita